Good day sa inyong lahat mga Lodi. Ngayon pag-usapan natin ang update ng ICE Network. Bago magkakaroon ng ICE distribution dun sa Ethereum Network at malilis sa Uniswap, eto muna yung mangyayari or matatapos. Roll the KYC Step 1 to 100% Android and web iOS users. Tandaan nyo yung isang post nila noon. Eto siya. 50% of our users natapos na sa Step 1 KYC. Ngayon dito naman, dapat bago malilis ang ICE ma-distribute sa Ethereum at malilis sa Uniswap, lahat ay na KYC na 100%. Okay? Ngayon tatanungin nyo kayo, saan? Wala naman, nag-update na ako ng app, wala naman makikita. Walang makikitang KYC dyan sa phone or dyan sa web browser nyo pag sa mga iOS. Tuloy-tuloy lang kayo magmimina habang wala akong nakikita. Make sure pag Android updated yung application nyo. Bakit? Mag-pop up lang yung KYC pag available na sa'yo. Hindi yan nakalagay dyan sa phone mo or dyan sa web browser mo, sa account mo. Antayin nyo lang, basta continue lang kayo magmina kasi may certain requirements yan eh. Pag active ka na dire-diretso siguro nagmina, mamaya-maya may mag-pop up dyan sa phone nyo. Or after 3 days na dire-diretso or 5 days, di ko alam. Basta may certain requirements yan bago mag-pop up yung KYC dyan sa phone mo. Basta, ang promise dito nakalagay, matatapos lahat sa Phase 1 KYC bago ma-distribute yung ICE token sa Ethereum Network at malilis sa Uniswap. Ngayon, tandaan natin, kahit ma-distribute yan, Lodi, may mga tao lang na pwede siyang mag-exchange into USDT or pwede niyang stake. Yung mga ibang hindi pumasa dun sa requirements, sa October 2024, October 7 ata yun, dun mo lang pwedeng gamitin yung ICE mo, exchange mo, stake mo. Basta hindi pa pwede sa mga hindi pumasa. Ano yung requirements na yun? 5 members na ni-refer, tapos na KYC sila at ikaw na KYC ka din. Bakit nila ginagawa to? Unfair ba to? Hindi siya unfair. Bakit? Kasi nga, para daw ma-rewardan yung mga sumuporta dito sa network ng ICE. Parang early reward sa mga supporters. May mga nagsasabi unfair kasi karamihan mga ganyan, mga creator lang. Hindi naman. Marami akong kakilala na hindi siya creator. Pero, sobra sila mag-post. Gumawa ng post sa Twitter, sa Telegram, sa Facebook, mag-post about ICE Network. Marami silang referral na nakukuha. Hindi yan mga creator, Lodi. So, pag nagawa mo yun, tapos may na-KYC sa'yo na 5, tapos active sila, tapos ikaw din active ka, pwede ka mabigyan ng ICE. At yun, pwede mo siyang i-exchange. Okay, yun yung reward mo. Kaya merong ICE distribution na mangyayari. Ngayon, bago ma-distribute, may bibigay na din dito yung KYC Step 2. Okay? Ibig sabihin, dito kasi malalaman kung sino yung mabibigyan ng reward. Kasi paano naman magbibigay sila ng reward or magkakaroon ng distribution kung wala pang na-KYC sa Step 2. Dapat na-release na yung KYC Step 2. Okay? Ngayon, paano ba yung KYC Step 2? Kailangan meron kayong alam sa ICE Network, kaya meron silang knowledge base para basahin nyo. Magbigay ako ng example kasi meron silang pinakita dito na question. Ito siya. This is a quiz example from the basic principles. You will have to pass it daily in order to enable your mining session. Ganito yung ibabato nilang questions. Which of the following is a core principle of the ICE project? Masasagot mo yan pag nabasa mo yung ICE Network. Common question about blockchain, about crypto, about DeFi. Mga ganun ang question nila at more on dito sa ICE Network. Kaya medyo kung gusto mo talaga na mag-join dito sa community, kailangan mong magbasa, kailangan mong malaman. Kasi bakit? Para patuloy kang mag-mine. Kasi itong ICE na to, sigurado na ililis ito mga Lodi. So yan yung sample questions. Okay? Ayun yung step 2 natin. Ngayon, merong contract audit sa Ethereum Network. Siyempre, kailangan nila ng contract audit dun sa contract address ng ICE token. Ngayon, eto na. Estimated na time frame, middle of December, malapit ng December, middle of December, or early January, dapat tapos na to. Dapat tapos na to, itong tatlong to. So mag-expect you this, sabihin na natin January, pabigay na natin sa kanila, mag-extend, matapos ang January, February, dapat, ito na in-expect natin. Mga February or March, nag-expect na tayo ng ICE distribution sa Ethereum Network na kung saan para sa mga mabibigyan ng reward. Kung hindi ka nakapasa dun sa reward, mag-antay ka ng hanggang October, dun mo
ma-exchange or ma-stake yung iyong mga token. Okay? Ngayon dito naman, maraming nagtatanong, bakit yung KYC wala pa? Eto na. Important community update. KYC Step 1 is now available for the iOS web version. Ito yung latest. So yung mga nagtatanong ng iOS mga cellphone dyan, sa web version nyo gagawin. Ibig sabihin, open nyo yung eyes, dun nyo gagawin yung KYC. Pero paano gagawin? Wala naman ako nakikitang KYC pag inopen ko yung web version ko na account. Tuloy-tuloy lang kayo kasi mag-pop up yan, Lodi. Mag-pop up, mapa-Android ka man or mapa-iOS ka man sa web browser. Every day, pag i-open mo or mag-mine ka, mag-pop up lang yan. Wala kang makikitang KYC option dyan sa phone mo or dyan sa web browser or sa account mo sa eyes. Wala. Mag-pop up lang yan. Okay? Ngayon, face recognition frequency updated. Hindi na to every day, kundi every 5 days, not daily. Mas maganda yon. Bakit? Ito ay para ensure lang nila na ikaw pa rin to. Okay? Na kung totoo ka ba, hindi ka ba bot na basta na lang kumuha ng ID, kundi itong frequency or itong pag-face verification every time mag-login ka is every 5 days na lang. Okay? Mandatory app update. So, mandatory to make sure na i-update nyo yung mga app nyo dyan sa phone. Pag sa iOS naman dun sa web version, gumawa talaga sila ng paraan kasi may problema pa rin ata para sa mga iOS users dun sa app. Okay? Kaya sa web version na lang. Tandaan natin na nangyari din ito sa Core. Okay? Kumuha sila ng mga validators pero dapat may certain parang magawa mo yung requirements kung gusto mong maging isang validator. So nabanggit dun na pag yung mga 300 plus na top miners na hindi bumitaw sa kanilang coin hanggang sa October 7, 2024, magiging part sila ng validators. Pag maraming pumasa sa KYC, isa sila mabibigyan ng reward. Anytime, pwede na exchange yung kanilang token, ICE token to USDT. Ngayon, eto, maganda. May option ka na exchange, may option ka na stake, pero pag stake mo, mas malaki yung reward mo. Okay? Pag na-stake mo yan, tapos part ka sa 300, then magiging part ka dun sa validator. Maganda ang validator kasi isa kayo na tumutulong mag-process ng mga transaction dun sa network ng ICE. Validator ka eh. So, 300 lang yan, Lodi. Okay? So, yan ang update natin sa ICE Network. Huwag niyong tanongin sa akin saan part magki-KYC dito. Nag-update na ako. Antayin nyo. Okay? Yung nga sinasabi ko, everyday kayo mag-open, i-extend. Make sure na extend nyo. Huwag yung patapusin yung isang araw. After 19 or 20, pwede nyo na extend yan. Or after 17 hours, punta kayo dun, pwede nyo extend by just pressing the button. Yung parang continue lang i-press. Tapos may extend na naman yan ng 24 hours. Ganun lang kadali. Ngayon, pati yung pag-ping, mga Lodi, yung pag-ping, isa lang. Pumunta ka dun sa contacts mo or dun sa mga referrals mo. I-ping mo lang yung isa, antayin mo, lahat na yan na inactive, mapiping na yan. Hindi mo siya kailang i-ping, ping, 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 ping. Ping mo isa, antayin mo, umiikot lang yun na piniping niya lahat ng mga inactive or offline na mga na-refer mo. Ayun, ang update natin dito sa ICE Network, mga Lodi. Sana meron kayong nakuha or mas malinaw na sa inyo about dun sa KYC or about dun sa distribution. Kung meron question, ilagay nyo sa comment section, mga Lodi. Okay? So, mga Lodi, meron akong isang channel kung gusto nyo suportahan. Ito, hindi pa ako isa pa lang ang na-upload ko dyan, pero gumagawa ako ng paraan para naman maipakita ko sa inyo yung ibang alam ko about sa content creation at dun sa mga random vlogs na gagawin ko, mga Lodi. Sana suportahan nyo katulad ng pag-support nyo sa akin dito sa channel na to. Maraming salamat. Ako si Trogi and thank you so much for watching. Bye!